Yan, magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi po sa ating lahat. Sa lahat po ng ating mga viewers po at mga nanonood po sa ating video. Uh, Ako po si Bobby Barito and this is my first reaction. Dahil po ay sa pag-scroll ko po sa Facebook po ay meron naman tayong nabasa. Actually, hindi po talaga ako reactor. Kagaya po ng mga reactors po natin dyan na sila Papa Bear, sila Sangkay Loans. Ayan, mga reactors natin sa Kalingap, reactors natin sa Tikram. So, ngayon po ay ako po ay magbigay lang din po naman ng aking kuro-kuro o opinion sa post po ni Stephen Montialto. Sir Stephen, kasi po yung post po ninyo about sa kay Sir Tikram, parang hindi po siya maganda sa aking pandinig. Kasi hindi naman po siya nagbabato sa inyo ng kung ano-anong mga salita. Yung binabato po sa inyo ng Tikram, ayun din po ang ibinabalik niya, sinasagot niya sa mga post po ninyo, sa mga sinasabi po ninyo, Sir Stephen Montialto. Kaya nga po ako nakapag-react ngayon, kasi dahil nga po sa sinabi mo na si Sir Tikram, yung sabi mo kasi sa post, quotes and quotes, si Ramil Matalino, yung sabi mo. Oo, si Ramil Matalino sa kasinungalingan at sa kaipalan. Yun sabi mo. At drama sa buhay niya, ipatingin na yan sa doktor. Hindi nga marunong mag-English yan. So doon po talaga ako, Sir Stephen Montialto, parang hindi ko talaga, actually hindi parang. Kasi hindi ko talaga nagustuhan yung sinabi mo against kay Sir Ramil. Kasi ever since wala pa si Dave, or should we say si Kuya Dave or Lordy Ville sa Tikram, ay nakasubaybay na po ako kay Sir Ramil or sa kay Sir Tikram. Kaya nga po nasabi mo na ganun, ipalagay natin Sir Stephen Montialto. Ano ba sa palagay mo ang pagiging matalino ng isang tao? Kasi nasabi mo na ang katalinuhan ay nababase lamang sa English at sabi mo, si Ramil ay hindi marunong mag-English, si Sir Tikram. So yun po, doon po tayo mag-focus sa sinabi mo na hindi marunong mag-English si Sir Tikram. FYI lang po, si Sir Tikram ay marunong naman mag-English. Marunong naman mag-English si Sir Tikram. Kaya nga yung mga anak niya, di ba, mga English speaking yun. Kasi marunong din siya magsalita ng English, kaya lang hindi siya sanay. Bakit naman siya magsasalita ng English? Tagalog naman palagi yung gagamitin natin kasi Filipino tayo. Dapat mahalin natin ang sariling salita natin at hindi natin mahalin yung banyagang salita. Palagay natin na yung English ay mahalaga po sa atin kasi nga yun po yung secondary language po natin. Pero it doesn't mean na kung yung tao ay hindi nagsasalita ng English, ay hindi na marunong at hindi na matalino. Tama po ba? Kasi ano po ba ang, sa palagay mo, ano ba ang basihan ng pagiging matalino? Magsalita lang ba ng English? Yun lang yung sa tingin mo? Para malaman o masabi mo na matalino yung isang tao? Sa palagay ko, maling-mali ka dun. Kasi, yung katalinuhan naman ay hindi nababase lang sa pagsasalita ng English. Ako, inaamin ko, hindi ako matalino. Hindi din ako nagsasalita ng English kasi nga, hindi ako nasanay magsalita ng English. Nasa Pilipinas ako, ikaw nasa ibang bansa ka, natural. Magsasalita ka ng English. Paano ka maintindihan ng mga tao doon kung hindi ka magsasalita ng English? Asan ba yung utak mo? Gamitin mo utak mo. Gamitin mo yung utak mo kasi sabi mo matalino ka. At si Sir Tikram hindi matalino kasi hindi nagsasalita ng English. Hindi marunong magsalita ng English. Bakit saan ba si Tikram? Nasa Amerika ba? Nasa Amerika ba si Tikram? Si Tikram nasa Pilipinas. Normal lang yun na hindi siya magsasalita ng English palagi. Tagalog yung salita ng Pinoy eh. Tagalog yung lingwahe sa Pilipinas, hindi English. Asan ba utak mo? At saka yung pagiging matalino ay hindi po yan nababase sa kung marunong ka magsalita ng English. Yung pagiging matalino ay nababase po yung sa pagiging mapagpakumbaba mo, may respeto ka sa kapwa, may pagmamahal ka sa Diyos, may pagmamahal ka sa kapwa-tao mo.
Hindi yung sa salitang English lang na sinasabi mo. Asan ba yung utak mo napunta? Nasa talampakan mo ba? Ay, nako ni mo. Tapos sabi mo pa, ipatingin sa doktor si Sir Ramil, si Tikram. Ikaw kaya magpatingin sa doktor? Baka kasi yung utak mo nauntog na yan, kaya kung ano-ano yung sinasabi mo. Para lang makapanira ka sa ibang tao. Kasi nga, inggit na inggit ka. Inggit na inggit kayo kay Ramil. Inggit na inggit kayo kay Sir Tikram. Kasi nga, kahit nawala na doon si Vil, na sinasabi mo, si Dave, yun pa rin. Yung blessings pa rin ay umaapaw, bumubuhos ng sobra-sobra kay Tikram. Kasi nga, mabuti yung puso niya. Hindi kagaya mo, na puno ng inggit yung puso mo. Kasi nga, dapat matanda ka na, magbago ka na. Isipin mo muna yung mga sasabihin mo bago ka mag-post. Hindi na kung mag-post ka ng kung ano-ano. Hindi mo ina-analyze kasi yung pinopost mo. Sasabihin mo, puno ng kaipalan. Sino yung ipal sa inyong dalawa? Ikaw ba o si Sir Tikram? Wala nga akong narinig sa Manalastas. Wala akong narinig kila Sir Tikram, kila Tikjun, kila Tikporen. Wala akong narinig sa kanila. Na sila yung nag-uuna na magsabi ng ganon, ganito, ganyan, against you. Dahil kayo yung nauna. Kaya kung ano yung mga sinasabi ni Tikjo, ni Tikram, ay sa kadahilanan kayo yung gumawa nun. Hindi nag-una yung Tikram. Kayo yung nauna, kaya kayo binabalikan. Alangan naman, sabihan nyo lang hindi maganda si Tikram, alangan naman, sila, tatahimik lang sila. Syempre, sasagot sila kasi nga, gamitin mo yung utak mo. Tapos sinasabi mo si Tikram yung bobo. Si Tikram yung hindi matalino. Sa tingin ko nga ikaw yung bobo Kasi kung ano yung sinasabi mo, ikaw yata yung may diferensya sa utak. 'Di ba? Simulat sa poll kasi wala akong narinig na nag-una si Tikram ng pagsasabi kung ano-ano against you. Kayo lang naman yung nauna Panay yung live nyo, live dito, live doon, ganito, ganyan. Tapos kapag sinagot kayo ng Tikram, yung Tikram yung masama. Ano ba yung gusto ninyo? Manahimik sila habang kayo sinisiraan nyo yung Tikram. Sa tagal-tagal ko nang nanonood ng Tikram, wala akong nakita na siniraan si Ramil. Kayo yung sumisira. Kasi nga, inggit na inggit kayo. Inggit na inggit kayo sa kung ano yung mayroon si Tikram. 'Di ba? Kaya nga yung si Kuya Dave, ginawa niyo ng paraan talaga na mapunta sa inyo 'di ba? Kasi nga inggit na inggit kayo. Sabihin mo man, aminin mo man o sa hindi, ikaw Stephen Monte Alto, napakalaki ng inggit mo kay Tikram. Kaya nga gumawa ka ng paraan, 'di ba? Ginawa mo ng paraan para masira si Tikram. Pero diyan ka nagkakamali, Stephen Monte Alto. Hindi masisira si Tikram. Kasi nga, paano masisira yung tao na may magandang puso, may magandang hangarin? Di ba palagi niyang sinasabi, always magpakumbaba, be humble, be respectful, palaging may takot sa Diyos, palaging mahalin yung magulang? Di ba? Yun ba yung taong masama? Yun ba yung taong maipal? Yun ba yung tao na puno ng kasinungalingan? Yun ba yung tao na sinasabi mo na hindi magaling, hindi matalino? Sa tingin ko nga, ikaw yung hindi matalino Marunong ka lang magsalita ng English kasi nga nasa ibang bansa ka. Alangan naman magsalita si Tikram na magsalita ng English palagi, nasa Pilipinas. Ikaw nga yung dapat kasi sa'yo, isipin mo muna kung ano yung sasabihin mo, kung ano yung ipopost mo. Hindi na mag-post ka nito ng kung ano-ano para lang masiraan mo si Tikram. Diyan ka nagkakamali kasi nga,
Habang sinisiraan mo si Tikram, mas lalo lang si Tikram iangat. Kasi nga sabi ng Panginoon natin na palaging sinasabi ng anak-anakan mong si Dave, yung taong mapagpakumbaba o yung taong ibinababa ay inaangat ng Panginoong Diyos. At yung taong mapagmataas sa kapwa ay ibinababa ng ating Diyos. Di ba? Yung palaging sinasabi ni Dave, saan siya ngayon? Ano nangyari sa kanya? Nagpadala siya sa inyo. Nagpasira siya sa inyo, nagpasakop siya sa inyo. Nagpasakop siya sa mga kawalang hiyaan ninyong ginagawa, di ba? Nakasubaybay ako sa post mo sa Facebook, na nahimik lang ako. Pero itong sinabi mo na to ngayon, parang medyo uminit lang talaga yung tainga ko sa'yo. Uminit lang yung pandinig ko sa post mo, yung mata ko. Uminit yung mata ko sa post mo. Porque ba't hindi magsasalita ng English ay hindi na magaling, hindi na matalino? Ikaw nga, marunong ka magsalita ng English pero wala kang utak. Gamitin mo utak mo bago ka mag-post ng kung ano-ano at magsabi ng kung ano-ano. Huwag ka panay-panira kay Tikram kasi nga, simulat sa pula, nakasubaybay kami kay Tikram, ikaw, nakasubaybay ka siguro nung nakita lang si Dave sa Divisoria. Diba? Sa palagay mo ba kung ikaw mismo nakakita kay Dave sa Divisoria? Palagay natin kung yung pagmumukha ni Dave dati, yung sitwasyon niya dati nung nakita mo sa Divisoria, kagaya nung nakita ni Sir Tikram, papansinin mo na si Dave? Malamang hindi. Kasi nga, mapagmataas kang tao. Mapagmataas kang tao, gamitin mo utak mo bago ka magsalita ng kung ano-ano. Porket hindi marunong magsalita ng English ay hindi na magaling. Mas magaling pa nga si Sir Tikram sa'yo sa totoo lang. Mas magaling si Sir Tikram sa'yo. Kumpara sa'yo, mas magaling si Sir Tikram. Kasi si Sir Tikram may puso. Ikaw wala kang puso. Matagal na ako nakasubaybay sa iyo Matagal na ako nagmamasid sa mga post mo. Kaya lang hindi ko pinapansin kasi nga hindi ko 40 yung pagre-reaction. Pero ngayon, kaya nga sabi ko, this is my first time to do a reaction video. Kasi nga na-high blood ako sa post mo. Na-high blood ako sa post mo na kung ano-ano. Nanahimik na nga yung Tikram kung ano-ano pa yung sinasabi mo. Panay ka panira sa kanila, ganito, ganyan. Isipin mo din yung utak. Mag-isip ka, gamitin mo utak mo. Huwag puro kainggitan yung ipairalin mo sa puso mo. Nako, Stephen Montialto. Mas malaki pa nga yung ambag ni Sir Tikram kaysa sa'yo Kasi Sir Tikram, tumutulong sa kapwa nang walang maraming kuda, tumutulong sa kapwa nang hindi binibilang, hindi nagkikwenta, ikaw. Kinikwenta mo, binibilang mo, yung mga binigay mo. Hindi yun pagtulong ng bukal sa puso. Pagtulong yun ng pakitang tao. Kaya bago mo sabihin na hindi magaling si Tikram kasi hindi marunong magsalita ng English, gamitin mo muna utak mo. Alangan magsalita yun ng English na sa Pilipinas siya. Napakabobo mo naman. Kaya next time mag-isip-isip ka. Ako minsan lang ako magsasalita. Kasi yung pagsalita ko na to, na high blood ako sa nakita ko sa post mo Kahit anong gawin mo na paninira kay Tikram ng mga kasamahan mo, kay Sir Tikram pa rin kami maniniwala at maniniwala. Hindi kami maniniwala sa isang taong inggitero at isang taong puno ng kasinungalingan. Kaya next time, gamitin mo muna utak mo bago ka mag-post, bago ka manira sa tao. Kasi hindi mo alam, marami yung nagmamahal sa tao. Marami yung humahanga sa tao sa mga ginagawa niya. Diba? Ikaw, ano ba nagawa mo?
Ang tanong, may nagawa ka na ba? Maliban sa paninira mo sa Tikram? Malamang wala. Pinagyayabang mo lang naman, nasa ibang bansa ka eh. Pero kung tutuusin, wala ka ding utak eh. Hindi ka din magaling. Kagaya ng sinasabi mo, hindi magaling si Tikram. Ikaw din hindi ka magaling. Hindi ka din magaling kasi nga, lamang mo, sinasabi mo lang yun kasi nasa ibang bansa ka, marunong ka magsalita ng English eh. Yun yung salita nyo dun eh. Alangan magsalita ka ng Tagalog dun. May makaintindi ba sa'yo? Di ba wala? So, mag-isip muna tayo. Huwag mo pa iralin yung kainggitan mo, yung pagiging mainggit mo. Huwag mo pa iralin yun. Kasi walang masisira na iba dito kundi ikaw at saka si Dave. Si Sir Ramel, hindi yan masisira. Ikaw yung masisira. Ikaw yung sumisira sa inaalagaan mo ngayon. Diba? So, yun lamang guys. No? Maraming salamat sa panonood nyo sa aking first reaction video kasi hindi ko napigilan yung pagbigay ng aking koro-koro or opinion sa nakita ko na post ni Sir Stephen Montialto. Ayan, maraming salamat po and shoutout po dyan sa Sweet Mary, sa ating Tikram Kids, sa lahat-lahat po ng mga sinusubaybayan po natin ng mga charity vlogger po sa ating Kalingap, Team Kalingap, thank you so much, at Team Tikram, thank you so much. Yan guys, bye-bye everyone and thank you sa inyong panonood. Maraming salamat at pagpasensyahan nyo na yung kung ano yung mga nasabi ko na hindi maganda sa inyong pandinig. Kasing high blood ako dun sa nakita ko na post ni Stephen Montialto. Yun lamang guys and bye-bye everyone. See you next time!